Mga kautak, ganito pa rin po ba kayo mag-consolidate ng mga data nyo? Yung tipong meron kayong summary tab kung saan doon nyo i-consolidate lahat ng data nyo. Tapos yung mga data na gusto nyo i-consolidate is from another tabs or sheets, no? Gaya netong sa akin. Sample ko, mga student sa iba't ibang section. Ayan. So, ang karaniwang ginagawa natin, mga kautak, is ganito. Kinakopy natin yan, isa-isa, sa mga different tabs, no? Ayan. Tapos, pinipaste natin dun sa ating summary. Ayan. Copy natin. Ayan. Ayan, di ba mga kautak? Kung ginagawa nyo pa yan mga kautak, okay pa naman kung dyan kayo sanay, no? Pero medyo time consuming lang yan, lalo na pag sobrang dami nyong ikakopy, no? Maraming data na dapat nyo i-consolidate, no? Also, ito pa yung isang problema pag ganyan ang ginagawa nyo. For example, sa isang tab nyo, no, is nagkaroon ng bagong data, no? For example, nagkaroon ng ganyan, Bren 18, section 2. So, itong nadagdag na bagong data dito sa section 2 natin na tab is wala doon sa summary tab natin. No? Kaya, ang normally natin ginagawa, mga kautak, is ikakopy natin to tapos i-insert natin dito sa ating tab. No? So, hassle pa yan kasi hanapin mo pa kung saan siya dapat i-insert, kung saan pa kasunod. No? Also, medyo subject siya sa for error, no? Kasi baka may makaligtaan kayong hindi ilagay dun sa summary nyo na galing doon sa different tabs, no? So, kung nagiging problema nyo yan at medyo na-hassle na kayong gawin yung ganyan na procedure, may tuturo ko sa inyong mas mabilis na paraan. Let's go mga kautak! Una yung gagawin is mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan po, bago tayo mag-start, yan. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Ayan po. Yan, game na mga kautak. So, madali lang naman to. Una yung gagawin mga kautak para hindi na kayo magpakahirap mag-consolidate ng data is gawin yung table. Lahat ng data nyo sa every tabs or sheets. No? For example, ito sa akin, section 1, Control T ko or Control T. Ayan, and then lalabas na tong create table na window. Ayan. So, ang gagawin nyo, make sure na naka-highlight, ayan, yung data nyo. Bago nyo i-click yung OK. And then, ayan. And then, dito, table name, ayan mga kautak, pwede nyo palitan yan, no? Na naaayon doon sa familiarity nyo doon sa tabs nyo. So, since sa akin, section 1, yung name ng tab ko, pwede ko na lang ilagay dito is section 1. Para mas familiar ako, di ba? Ayan, dito naman section 2. At ito pa pala mga kautaka, yung table name is unique, no? Kung nagamit nyo na isang beses yung table name na yon, hindi nyo na pwedeng ulitin. Kaya unique yung bawat table name, no? So dito sa section 2 naman, gawin din nating table. Ayan, and then click natin yung OK. Then baguhin natin yung yung table name to section 2. Ayan. Ayan mga kautak. Okay na agad yan. Dito na tayo kay section 3. Control T ko. Ayan. Naka-highlight lahat ng range. Click ko yung OK. Baguhin ko rin yung section or table name to section 3. Ayan. Para familiar ako. O baka magtanong, paano po pag sobrang dami ng, ng data? No, okay lang yun mga kautak. Baka, for example, dito, hanggang dito yung data nyo na i-consolidate. So, ang gawin nyo is, kailangan, pag ginawa nyo table, is naka-highlight din hanggang doon, no? Hindi yung hanggang column silang, dapat hanggang column yun din, no? Sana nakukuha nyo yun. So, after nyo maggawang table, yung mga data na need nyo i-consolidate, punta na ulit tayo kay summary natin na tab, no? Kung saan natin i-conso yung mga data natin. Ayan. So, dito, mga kautak, ito lang ang kailangan nyong ilagay. Equals, tapos type nyo yung bstack, ayan. And then, array. No? Itong array, mga kautak, is range to, no? Nung i-conso nyo na data. For example, ito, ganyan, ayan.
So, kaya pinagawa ko sa inyo kaninang table para mas madali siya. Kasi isa yun sa advantage ng may table, no? Pwede nyong i-search yung table name. For example, ano na nga? Section 1, Section 2, and Section 3. For example, yan o. Section 1, no? Searchable siya. Section 2 and Section 3. So, ayan. So, hindi ko na kailangang pumunta pa dun sa section na tab, Section 1, Section 2, Section 3 para i-drag yung range, no? Dito pa lang is pwede na yon. So, yun ang advantage ng table. Kaya pinagawa ko sa inyong table. And then, close parenthesis nyo na. And after that, mga kautak, enter nyo na. And then, boom. Automatic, lahat ng data na nandun sa mga tables nyo, dun sa different tab, is magkukonso doon sa isang summary tab. 'Di ba? Angas. O hindi pa yan, ganyan lang ang advantage niyan mga kautak. Eto pa. Pag pumunta tayo, or for example, no, biglang may nadagdag sa section 2 or any section or any tabs, no, or any data nyo. For example, lagdag natin dito si Bren 18, section 2. Ayan. So, kung makikita nyo, under siya ni Tudor, no? So, pag punta nyo na dun sa summary tab nyo, mga kautak, ayan, is kung makikita nyo si Bren, is nandun na agad. Hindi nyo na kailangang i-insert, di ba? Angas. At andun siya sa ilalim ng Tudor. No? Ibig sabihin yan, mga kautak, kahit na may madagdag na ilan dito sa data nyo na yan, is automatic, madadagdag din yan doon sa summary tab nyo. Ayan, tingnan nyo. Ayun. 'Di ba? So, ito, kaya hindi yan naka-center, hindi ko pa naayos, center natin. Ayan, home, ayan. Ayan, so para lagi naka-center. So, yan, for example, section 3 naman, pag may nadagdag yan, ayan, ayan. So, tingnan nyo is automatic, madadagdag din siya doon sa ating summary tab. O, 'di ba? Sobrang dali lang mag-consolidate ng data. Sana natutunan nyo yan at sana po makatulong sa inyo. Maraming salamat po sa suporta. Use your brain. Maraming salamat po ulit. So, napakailangan kung sino man ng mga tips, pwede nyo follow page sa Facebook, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. At huwag makalimutan, share and like this video for more.